tuloy ang win streak. Medyo masakit naman sa puso kapag matutuldo ka na. Pero abangan na natin kung ano talaga mangyayari dito sa laban. Oo, in terms of the early game, no, medyo lalamang dito yung side ng Echo kasi as we've mentioned kanina, mabilis talagang mag-rotate ang isang Baksha and continuously na natin sinasabi na ang isang Martis ay very snowball reliant. So kailangan pagalawin ng Onyx ng mas mabilis yung kanilang mid to ensure na makaka-pick off agad itong si Martis, nitong si Ryzen na naka-impure charge at ma-ensure na makaka-build agad siya ng madaming items. Isa sa mga kapansin-pansin dito, tatlong agility plus dalawang wilderness blessing. So in terms of the rotation, pagdating sa lawa, mabilis ang dalawang kupunan na ito. Pero base dito sa mga, sabihin natin, spells, Benny Cutie napilitan mag-purify dahil nga sa threat na meron itong si Rapido at si Crab. Oo. Kailangan niya yun sa totoo lang para maging maingat at kahit papaano maging safe siya doon sa lane niya. Yeah, exactly. And yung ano din kasi, malaki yung choking capability ng isang first skill coming from Paramis, yung Shadow Stampede. Yeah. So kapag nahuli ka nun, medyo magugulat ka, hala, katabi niya na ulit ako. Oo nga, no? Kasi again, may tendency rin magsama-sama itong Echo. So yun talaga yung pinupigilan na kayo si Ryzen ang target. Speaking of sama-sama, talagang grouping up agad-agad. Aray Kaso po. nga lang kasi kahit nabanggain mo ang isang Martis, makakatakas lang din naman siya because of that mortal coil. Maaga nga pagkakaroon ng mga initiations dito, pero ito pa rin talaga yung inaabangan kong laban, yung Turtle Dance. Pagong ay open na. Carl TZ ang nangunguna para hawakan ito. Pero hindi sumusuko si Rapid doon. Level 3 pa si Rapid doon. So wala pang threat ng Wave the Dragon para sa kanya. Pero Ayan si na yung Crab, dragon. Sanford, yung kanyang pulang dragon. Sino ang kanyang pupuntahan? Petri nagamit! Si Ryzen agad yung target. Kalahati na dito yung buhay nitong si Ryzen. Pero mukhang ang target lang naman ng Echo is just to actually secure the turtle. Flicker in. Go Uy, by ooh. Sanji. Kaso lang siya rin ang punish. May counter go ba tayo makikita mula sa Echo? No sir. Back away sila. One kill for a turtle. Turtle versus Kill. Sino mangilamang doon? In terms of kalamangan, no, I would say na equal lang din naman. Wala din naman talagang inherent team na nakalamang aside from the fact na na-pick off doon si Sanji tapos na-expend ng very very light yung kanyang flicker. So because of that, medyo mawawala ng mobility agad yung Valentina. Kung babalikan natin yung nangyari doon, maagang nakapag-dragon si Sanford kaya naman na-zone out niya yung jungler ng side ng Onyx Philippines. However, sinubukan nitong si Sanji na i-decimate itong si Ryzen with his Smartest and siya yung nabigyan instead. Uy, may pinaplano dito ang kupunan ng Echo. Though wala namang divine judgment pa itong si JP. Pero kasi kasama niya dito si Sanji at si Benny. So any moment, may mga patutumbahin talaga sila. 3 minutes and 25 seconds ng ating game. Medyo binabagalan ng Echo at Onyx itong laban na ito. Nakakapagtaka dahil in terms of first blood ratio and Turtles objectives, Mataas eh. mataas para sa kanila. So most likely, early game, rat-ratan kagad. Ayun, yung rap-rapan nandun sa may bandang itaas, hinatak ni JP. Unfortunately, hindi pa ganoon kalaki yung damage output na pwedeng i-provide ng Echo. So Onyx, especially Nets, mabubuhay pa rin naman siya doon. At nakikita natin parang nagtatry pa lang talaga ang dalawang koponan dito na makasecure ng pick-off. Bottom lane, forcing the ultimate mula kay Cram, back away ang dalawang koponan. Kakalma muna sila dito. Pero si Corty, si Bala, naka-Brave Spite na emblem. Di ba parang napapansin natin recently, more on impure range na ang ginagamit. Iba-iba. Pero, classic eh. Alam mo naman ang Yanggoat eh. Alam niya yung mga bagay na ganyan. Pero si Sanford, Mabubuhay pa! Tinawag yung dragon, pero pagkalapag niya, mamamatay lang din naman siya. Onyx, 2 kills na ang meron sa kanilang scoreboard. Yeah, grabe ang pinapamalas na lakas ng magkabilang koponan. 2-0 para sa Onyx Philippines. Silang may hawak ng maliit na lead pa lang naman. Pero si Rapidut sobrang active. Ito yung nakikita at pinapamalas ni Rapidut. Every time na gamit niya talaga itong show na ito. Pero si Crab nasa likod. Siya ang babanggain ni Carl. At si JP dito ay sumisilip din sino kanyang hahatakin. Nasipa ni Rapidut, si Carl Tizit, kukunin nila yung turtle at yes sir, makukuha pa rin naman nila because of that retribution mula dito kay Ryzen. Pero makakalaban pa rin talaga sila. Napagamit na nga ng Netherrealm dito para mag-counter, para magkaroon ng kaangasan and confidence. Kinopia, ginamit lang din pabalik, pero back away.
May sagot ka agad eh. Nakita mo paggamit ng Netherrealm, Gumamit din. kumalma lang ng saglit. Akala nila mapipitas itong si Cram, pero naka-flicker din at nakapag-Netherrealm. Pero in terms of gold, hindi nagkakalayo itong si Benny Yeah. at si Nets. Definitely, ibig sabihin kahit dalawa na yung isang yung tig-isa sila ng nakuhang turtle, no? Hindi talaga nakakabolt si Benny Cutie in terms of the laning phase, which is why mas lamang pa din siya in terms of gold taken. Tapos si Carl TC, Aray ko! ang bilis talaga niyang nag-rotate because this is a back siya. Again, as we've mentioned, kapag umiikot-ikot siya ng gulong niya, Aha. mabilis siyang nakakapunta sa mga lanes, kaya naman nagkakaroon ng additional threat. Oo, parang ito yung tropa mo na one call away. O, tara, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. G agad. Oo, Giga agad. And yun yung maganda para dito sa Echo. No? Napakabilis ng rotation na kanilang ipinapamalas. And isa pa sa mga rason kung bakit din medyo nag-iingat din ang Onyx dahil nga sa threat ni JP. Yep. Yung flicker and yung hatak or yung flicker and yung divine judgment, sobrang importante para sa kanilang kubunan. And kailangang mag-ingat din dito kasi actually nung first 5 minutes parang siya lagi tinatambayan. Hindi lang talaga siya napipitas. Oo. And kung titignan natin, no, yung item build coming from Carl TZ, I think nag-first build siya ng Blade Armor na ninenegate agad yung critical strike Oo. coming from an Irrital na naka-Windtalker. Pero nandito na naman sila sa mid. Ganda nung knock-up na magagaling kay Rapid Hood pero nag-hello lang ang magkabilang kupunan sa isa't isa. Tapos, wala. Nagkumustahan lang. Uy, win streak ka pala? Oo, win streak lang ako. Kami din eh. So puputulin na, ang aalamin natin dito, sino yung puputol. Di ba? It's either Onyx or Echo. Siyempre, alam mo naman itong dalawang teams na to, dumaan na sila sa first 3 weeks. Oo. So andun na yung experimentation, andun na yung mga sabihin nating heroes na parang inaalam pa nila. Pero si Sanford dito nag-dragon na. Sinuzone niya na naman yung jungler ng Onyx. Nandiyan yung Petrify play pero may Netherrealm na magagaling kay Super Prince. Ganun din naman kay Sanji. Lalaban sila dito. Retribution na magagaling kay Carl TC para makasecure ng turtle. Nandoon yung decimation mula kay Ryzen. Pero dun sa taas, si Daddy JP ang babagsak dahil sa pagsipa na magagaling kay Rapid. Medyo lumalim sila dun Oo, ang ganda sana ng naging diversion play coming from the side of Echo na secured kasi sila na makukuha nitong si Young Goat ang ating ikatlong pagong of the match. However, alam ng Onyx Philippines na ganun yung gagawin nila, which is why naging mas madali yung punish mechanic nila. And because of that, nakapush pa ng isang turret doon yung Onyx Philippines. Grabe yung pati yung activation ni Rapid dun sa mga ginagawa niyang pagpapakita. No, kasi again, kapag may show, any moment pwedeng sumipa yan. And Oo. walang idea ang Echo kung may kasama ba siya o wala. So talagang nag-iingat dito ang mga Orcas knowing na hindi ganong kalaki yung lead and kailangan nilang ingatan itong si Benny Cutie. Wala pang deaths itong si Benny pero kasi medyo malalim na yung tatawirin niya doon sa may top lane, di ba? Tsaka ang nakikita natin ngayon parang tinatansya talaga ng dalawang koponan kung lalaban ba sila or hindi. Oo. Nakikita natin na nagiging play safe nga sila as of now. 5 sila. 5-man to 5-man. Nasa death bush. And Carl TZ, parang hindi yata nakakatulog. Dinadala lang ni Ryzen, pero may pababa. conceal sila na gagawin. Grabe. Ito atag si Sanford ang kanila magiging target. Pero wala silang aabutan. Wala, kahit apat na miyembro yun, mukhang na ano pa rin Top na nakakaramdam pa rin doon itong si Sanford. Oo, sa lahat ng mga gustong mag-rank games dyan, no, kapag hindi nyo alam kung nasan yung mga kalaban nyo, pwede kayong pumwesto doon sa bush sa gitna ng second and first turret. That way, hindi kayo makukuha agad ng enemies Safe at ka. hindi nila makikita kung nasan yung pwesto nyo. Yeah, oo nga pala, no? Bilang isa sa mga parang mga semi-pro players na naglalaro rin sa Oo nga. collegiate. Oo, Maraming salamat sa malapit tip. yan Salamat sa tip at Dianara. Salamat. Isa kang henyo. Henyo. Nagkasundo ba tayo doon? Pero again, Lord is available. Kung sila gagamitin Nakita ng si JP. May conceal play sila. May hatak din naman dito pero may Netherrealm. Pagpapatagal nung laban para sa dalawang koponan. May sipa si Carl TC. Kaso masyadong makunat yata. Yung gulong. Nandiyan na yung dragon. Ang target niya sa likod si Nets. Patay na rin si Rapid Hood. Mabubuhay pa rin naman. Pero Nets mukhang delikado. Babagsak. At mukhang si Ryzen ang isusunod nila. Tinamaan ng platito na magagaling kay Carl TC. 1-4-3 lamang ang Echo. Tatlo ang bagsak para sa mga Sonics. At si Carl TZ ay sumusugod na. Ano nangyari doon? Ang ganda na nakita agad ni Daddy JP doon si Rapidot sa bush. Kaya naman nung sinubukan siyang respohan ng kanyang mga kakampi, nabaliktad sila kasi nga naman meron pang Black Dragon form has arrived coming from Sanford's Yuzhong. And nung petrify niya, nahuli niya doon
si Nets sa backlines. And Oo. because of that, wala na agad damage dealer si side ng Onyx Philippines. Hindi na nga rumetri dito si Gar Casey. Kinuha na rin niya yung purple buff. So talagang ginugutom niya si Ryzen dito. Parang sinasabi niya, men, next game ka na maglaro. Kami na muna ang bigyan mo. At Kami ang lahat. Onyx Philippines, kailangan nilang kumapit dito na baliktad na from 2K mula sa Onyx or from 1K mula sa Onyx, 2.5K na para dito sa Echo at ang Lord ay nasa may bandang itaas. Pwede nilang mabalanse in a way, pero wala eh, na-clear na kagad yung sa may gitna. Yeah. So top and bottom na lang ang kanilang inaasahan. At nakikita din natin dito na medyo nagiging matapang na rin talaga ang mga miyembro ng Echo. Nakasecure na kasi sila Yeah. ng momentum. Di ba kanina parang sila yung nagiging passive. Kasi tinatansya pa lang nila. And ngayon na alam nilang sila na yung nanalo sa isang team fight, nandyan na yung confidence sa kanila. Naalala ko yung naglaban sila nung week number Conceal 1. si Jeffy. Sabi ni Carly, Conceal! masyado daw passive pero may Guzel! May hatak din, Ryzen Buhay pa! mabubuhay! Clutch Netherrealm! Makakatakas, pero Si si Nets, Nets! mukhang delikado yung buhay niya kasi nandito na yung Dragon! Grabe! Babagsak lang naman siya mula kay Very Cutie. Nandito yung Netherrealm na mula naman kay Sanji para tulungang masalba ang mga buhay ng kanyang kakampi. Walang mamamatay sa pamilyang ito, Echo! Nanggigigil at kumukuha. Another one for the GOAT. Pero papasok na rin ang Echo dito. Reach 2,000 assists Grabe. in his career. Ang tapang nila dito sa loob ng base, under the turret. Kung merong under the sea, sila under the turret. Kasi oo nga naman, under the sea. Echo. Ang ganda ng confidence coming from JP kasi alam niya na makokopya nitong si Sanji, yung IMU coming from Super Friends Paramis. Because of that, alam niya na kahit medyo mapalalim siya in terms of using that Divine Judgment, maliligtas siya. And because meron nga silang team fight kit, because of that Dragon coming from Sanford's Yuzhong, alam niya, nalalamang talaga sila both in terms of pick-off and in Oo. terms of team fight. 5.5k gold dig para sa Echo at yung Black Dragon na kulay red. Yun talaga yung nagpapahirap dito eh. Napakaganda ng zoning. And threat talaga siya dito kay Nets eh. And makikita mo na, hinahawakan lang talaga niya yung petrify niya. Na once na makita niya si Nets Nets. or even itong si Super Prince, gagamitin niya eh. Kasi ang goal lang naman niya dito, magamit ng maaga yung Netherrealm. Yun yung una. Pangalawa, ma-takedown kagad itong si Nets. Kasi hindi naman naka-purify to eh. Actually, sobrang ganda nga nung timing lagi ng Echo dito kapag lumalaban sila eh. Nakikita natin na napipilitan si Super Prince gumamit. Saka pa lang pumapasok si Sanford. Saka Oo. pa lang niya aabutin yung likod. Oo, ang ganda kasi kapag bagsak niya, yun siya essence. Ang dami, di ba? Diba? Oo, Tapos ang ubos hirap. na agad yung mga multo coming from that Netherrealm. But looking at our items right now, almost lock item na itong si Belly Kitty at kulang na lang sa kanya ay yung Wind of Nature na hindi naman niya masyadong kinakailangan recently kasi Aha. si JP yung humaharap tapos kung sino man yung masasabunutan with the Divine Judgment, yun yung mamamatay. Yeah, and napansin ko rin na Super Prince nag-invest na rin into a Divine Glaive. So, magical penetration Yep. ang kanyang habol dito. And kasi ang unat din ng mga heroes ng Echo eh. So, kailangan mong respetuhin, kailangan mong sumaludo. At ang Echo ngayon, ibibigay nila yung second Lord. This is a Luminous One. So, ito na yung tumatalon at kailangan nilang protektahan. Ngayon, paano ang pagdepensa ng Onyx sa laban na to? Kailangan ng Onyx Philippines na i-shove yung mga lanes na hindi minamarchahan ng Lord. That way, hindi magsasabay-sabay yung minion waves nila at ma-able nila na ma-burst down agad yung pangalawang Lord of the match na kapag humampas, wala na ding hahampasin sa gilid. Kaya nga, kailangan ma-burst down na muna nila yung Lord by shoving the minions dun sa mga top and bottom. Yun nga eh, wala ng Tori dito sa may magandang JP na gina. sila. JP nagkun sila, any moment Ay, na-cancel dahil doon sa Earth Shatter. Pero may sipa na magagaling kay Rapid Hood. Bagsak si Sanji ngayon. Mukhang madedepensahan pa naman to ng Onyx. Si Nets sa likod. Patay si Sanford. At ngayon, mukhang yung tatlong Nets! miyembro na lang ang natitira para sa Echo. Pero ganun din naman for Onyx. Bagsak si Ryzen. Nice defense coming in from the Sonics. Wow, ibang klaseng depensa para sa mga Sonics. What a valiant defense coming from the side of Onyx Philippines kasi nakita nila na nag-conceal si Daddy JP and because of that, nagcast agad ng Earth Shatter si Kram because nahuli na nila si Daddy JP. Alam nila na wala ng crowd control and nauna sila na makipagbalagbagan and i-punish yung ginawang execution ng side ng Echo. Look at the damage. Grabe na yung
pinapamaras dito ni Nets. Though, medyo nahuli siya. Almost 3K. Tama, 3K gold lead against Benny QT. Pero gets mo eh. Alam ni Nets dito na Si hindi Nets. ako pwedeng lumalim. Pero speaking of paglalim, naku, mababangga siya. Nahuli siya dito. Mukhang tinitipi-tipihan pa nga kasi alam niyang mag-isa na lang si Nets. At siya pa nga ang nahuli. Echo, makakasecure na naman ng advantage. Dirikulan pa sa mukha. Grabe ang Echo rito, pero makikita natin yung effort ng Onyx Philippines. Balik sila sa fundamentals, clear tayo ng mga minions para mahirapan ng Echo na iangat yung kani-kanila. Pero ang Onyx Philippines, kailangan nilang kumabit. Available pa naman ng Netherrealm para kay Super Prince. So, another, sabihin na natin na way para makasurvive sa pinaplanong atake dito ng Echo. Mahaba-haba pa naman ang pagtatakbuhin para dun sa next na Lord. So, sapat na window pa to. Oo, exactly. And kung makikita natin na palak item na din itong si Nets, kulang na lang din again ng Wind of Nature. Habang itong si Benny QT, Athena Shield na yung pinalit niya doon sa boots niya. Kasi nga sinasabi na natin to continuously, no, na kapag late game na hindi na masyadong need ng boots ng marksman, kailangan makapag-dish out na lang siya ng enough damage at maging tiwala sa mga kakampi niya na kaya siyang i-protect ng mga ito. Yeah, dun pumapasok din yung yung quantum charge, di ba? Pag na-activate may additional movement speed and talaga naaabot sa doon ng mga marksman, additional slot para sa kay Sabag yung Benny. Oo. And wala pa siyang deaths dito, Ayun nga din yung gusto kong i-point out, 402 para sa isang carry na kung usapang late game nang din naman kasi talaga kahit sinong hilahin na ni JP, kayang-kaya na nilang tunawin. Yeah, itutumba ka agad eh. Lalo na naka-immortality na rin dito si JP. So, any moment na pumasok siya, pwede, kumbaga malakas ang loob niya eh. Pero ito na yung hatak! Naku, mukhang delikado si Ryzen! May Dragon! Pero si Carl TC, nandun lang din naman pala ang target talaga nila. Si Nets, hinahabol nila. Kaso lang hindi magiging enough yung pag-abot doon sa may bandang likod. Pero okay lang. Kasi ang target lang naman ay pumatay ng isa. Mukhang itutuloy pa nga nila Thatcher with a flicker. Unstoppable na rin ngayon si Benny Cutie. Si Ryzen nahabulin pa rin talaga nila. Pero nandito din naman si Super Prince para mag-flicker hatak. Magpapap ang mortality ni Carl TZ. Nalaban din naman ngayon ang Onyx. Mukhang magiging enough. May sipa para kay JP. Bagsak ang isa pero si Benny nag-free hit lang ngayon. May minion sila, pwede tapusin natin! Nag-tower lock na! Nagta-tower lock na pero depensahan pa rin naman. May mortality na magpapap lang din naman dito. Itong si Rapidut at mukhang ang Echo ang kukuha ng unang laro kontra sa mga Sonics. Game number 1 ay mapupunta sa mga Orca.